Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao, ka-coffee. Oy, headline ito ngayon, ka-coffee. Si Vic Sotto hindi na nakapagpigil at hindi na pwedeng konsentihin lang itong ginawa sa kanya ni Daryl Yap, itong kontrobersyal na direktor ng pelikulang, wag na natin banggitin, ka-coffee, patungkol po kay Pepsi Paloma. Hindi po nagustuhan ni Vic Sotto yan at nagsampa po siya ng kaso. Aba, hindi lang isa, ka-coffee, 19 counts of cyber libel po ang isinampa ni Vic Sotto laban dito sa kontrobersyal na direktor. Sige, pakinggan muna natin, ka-coffee, itong interview na ito ng kanyang abogado, no? Sige, wait lang ha. Ito kung inyong makikita, kaliwat kanan po yan. Ngayon lang yan, ka-coffee, no? A few hours ago, nagtungo po sa Mandaluyong Mandaluyong Regional Trial Court si Vic Sotto at nag-file po ng reklamo laban sa maker ng Pepsi Paloma trailer. Bagamat hindi pa po inilalabas yung pelikula na yan, controversial na po yung teaser dahil hindi pa tanong kundi statement na si Vic Sotto daw po ang gumahasa dito sa batang actress noon na si Pepsi Paloma na dahilan po ng kanyang pagbawi sa kanyang buhay, no? Nagpatiwakal po itong si Pepsi Paloma. Yung iba po nanonood sa atin, very familiar po kayo sa issue na ito dahil controversial ito, ka-coffee, at may mga aligasyon din na si Tito Sotto ang umareglo para i-withdraw o bawiin yung isinampang kaso ni Pepsi Paloma. So marami pong mga tanong na hindi pa po nasasagot at hindi pa po natutuldukan yan. Ang sinasabi ng mga netizens, bakit si Daryl Yap ang nagkikwento? Bakit narrative niya ang kinikwento niya dito sa pelikula na ito, no? Or sino yung source nito? Kasi usapin ito ng katotohanan Sino yung nakakaalam sa katotohanan? Yung mauna yung nakakaalam sa katotohanan. So paano nila na-verify yun, etc. Anyway, mahabang usapin yan dahil si Daryl Yap matigas din ito, ka-coffee. Hindi naman siya titiklop dito kay Vic Sotto. In fact, nung chinek natin yung kanyang Facebook page up to now, ka-coffee, nandiyan pa rin, naninindigan siya at pinapanindigan niya itong kanyang ginawa at very sure siya na si Vic Sotto ang gumahasa dito kay Pepsi Paloma. Yan dahilan po para magsampa ng kaso. Sige, basahin natin yung mga detalye patungkol po dito sa reklamo na isinampa ni Vic Sotto. Nasa headline po ng ABS-CBN, Vic Sotto files complaint versus maker of Pepsi Paloma trailer. Actually, si Daryl Yap, mga controversial yung mga topic na ginagawa nito. Made in Malacanang, siya din ang gumawa niyang, ka-coffee, no? Actually, may mga nagsasabi din na itong palabas na ito ni Pepsi Paloma, pinondohan daw ni Amy Marcos at paborable daw ito kay Amy Marcos. Hindi ko alam kung paano, no? Pero yun mga nababasa natin. Pero hindi yan verified. Veteran actor and television host Vic Sotto on Thursday filed a complaint against the maker of Pepsi Paloma trailer. Sotto and his wife, Pauline Luna, filed a complaint before the Muntinlupa Regional Trial Court. I stand corrected, hindi Mandaluyong Muntinlupa Regional Trial Court. Yan po isinampa itong kaso na to. The case filing came after Sotto's name was mentioned in a confrontation scene in the trailer of the movie by filmmaker Daryl Yap. For sure, napanood niya na, ka-coffee, yung trailer na yan. 15 million views ba naman, ka-coffee, yung trailer na yan. So, karamihan ng mga Pilipino, hindi mo karamihan, marami sa mga Pilipino napanood yung trailer na yan at tahasan pong pinangalanan si Vic Sotto. Doon sa tanong ni Gina Alahar na ginahasa ka ba ni Vic Sotto, at ang sagot ng gumanap na Pepsi Paloma ay oo. Matigas na oo, no? Sige, pakinggan natin, ka-coffee. Bakit 19 counts ang isinampang cyber libel dapat dito kay Daryl Yap? Ito pong interview na ito ay mula sa abogado ni Vic Sotto na si Attorney Buko de la Cruz. Said his client filed 19 counts of cyber libel against Director Daryl Yap at the Muntinlupa Regional Trial Court on Thursday. 19 na beses po ang na nagpahayag o nag-post ng mapanirang imputation kung yung respondent, kaya po 19 counts. Sabi niya po sa mga reporter, Vic filed a complaint after he was mentioned in Yap's upcoming movie, yung patungkol po kay Pepsi Paloma. Sige. Sino po ang mga nire-record? 19 counts po ng cyber libel. Bakit po 19? 19 na beses po na nagpahayag o nag-post ng mapanirang imputation yung respondent, kaya po 19 counts. Bawat post na mapanira ay isang count. Ganun pala yung bilang nun, no? Kaya minsan napapanood din natin sa mga balita, bakit ang daming
ang daming kasong libelo ang isinampa. Yung pala, may 19 counts, 20 counts, 50 counts, di ba? Depende pala yun sa dami ng pagkakapost. Yun pala, at least nabigyan niya ng linaw, no, na kaya 19 counts po yan. 19 times niyang nag-post ng mga malicious post o mapanirang mga post ito si Daryl Yap laban po kay Vic Soto. Ano ang mga nire-reklamo or kinokomplain? Dito po sa criminal case, ang kinailang po natin is Mr. Daryl Yap. 19 counts of ano po, sir? Cyber libel. So bakit siya lang? Bakit siya lang? Ang case po natin ay cyber libel, anyone who caused the publication. So, siya po ang sinasabi namin na cause. Bakit siya lang? Valid yung question eh. Bakit siya lang? Bakit hindi yung kanyang producer? No? Sino ba nag-produce niyan? Under Viva ba yan? Or kung sino man yung nag-produce niyan? Sentiments ba yan? O kung ano man, no? Pero malinaw naman na si Daryl Yap, siya ang gumawa, no? So, siya po yung sinampahan itong 19 counts ng cyber libel. At yung magandang tanong din dito ka Coffee, napakinggan ko kasi ito kanina, no? Paano yung mga nag-post na? Halimbawa, shinare mo yung teaser, syempre nag-cost ka rin doon na dumami yung nakaalam dahil shinare mo yung teaser na yan. Ikaw ba ay may pananagutan din? Actually, mahirap-hirap na question nito ka-Coffee, no? At ito yung sagot niya. Check natin, ginugol natin kasi naman tayo abogado, no? Kung anong ibig sabihin niya dyan. Medyo controversial po. Hindi ko rin masyadong nagigets pa ano yung response dito ni attorney. Pakinggan muna natin. Publication ng mga malicious and defamatory statements. Sir, how about yung mga nag-share na? Merong hiwalay na kaso para doon, yung po yung rate of habeas data na nauna na namin na i-file. Hinihintay na lang namin ang utos ng korte kung ito ay kinakatigan o hindi. Pero sa kasong kriminal, ang may kasong kriminal lang sa ngayon ay si Mr. Daryl Yap. Okay, two things. Si Daryl Yap ang may malinaw na kasong kriminal. Criminal case ito, hindi civil case yan. Criminal case po yan. At yung mga nag-share po, base doon sa tanong ng reporter, anong mangyayari sa kanila? Sinampahan din po yan ng, actually hindi naman sampa ng kaso, no? Pero ito ay parang more of a petition ito ka-Coffee. Pag gano'n na rin, nag-file din po sila ng, kumbaga, nagtatanong sila kung ano yung dapat gawin doon, ano ba, kakatigan ba yan ng korte, patungkol sa final nilang writ of habeas data. Ito yung sinasabi ni attorney, no? Pero hindi ko alam kung ano yung relationship niya doon or baka mali yung understanding ko o mali yung rinig niya doon sa question. Kasi ang writ of habeas data, isa po itong constitutional right that allows citizens to access and challenge personal information held by the government or private entities. The writ's purpose is to protect citizens from the improper use of their personal data. So parang ang understanding natin dito, ang gobyerno or ang isang private entity may hawak na personal information patungkol sa iyo. So ang writ of habeas data, karapatan po yan ng citizen. Kung sa tingin niya na violate yung kanyang privacy, no? Yung kanyang personal data ay ginagamit para ma-violate yung kanyang privacy, pwede siyang magsampa ng writ of habeas data kasi karapatan niya naman po yan. In the Philippines, the writ of habeas data is a prerogative writ that was created to address the country's AJK, enforced disappearances. So pangkaraniwan pa lang nangyayari yan. No? The writ of habeas data is one of several remedies available to protect a person's right to privacy, liberty, or security. Hindi ko siya ma-expound ka-Coffee dahil hindi tayo familiar dito sa writ of habeas data. Pero yun ang sagot ng abogado noong tinanong siya kung paano yung mga nag-share doon sa mga teaser na yan, sa post na yan. Kasi in fact, nag-trending yan nag-viral yan 15 million views po yan, napakarami po yan. So ano yung mangyayari doon sa mga nag-share? Sasampahan din ba sila ng kaso? At ang sagot po ng abogado, nag-file na po sila ng writ of habeas data. Yun nga lang, inihintay po yung resulta kung ito daw po ikakatigan ng korte. So actually, hati yung tugon ng netizen dito ka-Coffee patungkol sa post na yan. May mga nababasa rin ako ka-Coffee na totoo daw na si Vic Soto ang gumahasa doon kay Pepsi Paloma at ang iba pa. Pero again, bakit walang kaso? May kaso, pinull out, pero bakit pinull out, etc. So, hati ka-Coffee yung mga sinasabi ng netizens tayo. Wala rin tayong personal knowledge dyan. Wala rin tayong ideya kung paano nangyari yan. Siyempre, yung mga information na nagpapasa pa sa kwento ng kwento. So, posibleng na di-distort yan towards in the process, no? Na di-distort yung informasyon na yan. Pero naninindigan sila Daryl Yap, kababayan niya raw po yan, dyan sa Olongapo. At nakausap niya yung mga magulang kapatid ni Pepsi Paloma at naninindigan sila doon sa claims nila. Si Vic Soto ay ang gumahasa daw umano, no, kasama ang iba pa dito kay Pepsi Paloma.
Ang iba pang comment ng netizen, sabi, sana bukas ka na lang nag-file, focus muna sa pista ng Nazareno. No, kasi ngayon, pista ng itim na Nazareno, and ayun, sumabay daw po. Dumilim ang paligid ni Direk sa loob ng Bartolina. Ang next movie ni Direk ay Himas Rehas. Ayan, siya na ang Himas Rehas dyan. Totoo ba na pinakulong ka ni Vic Soto? Oo, Pepsi, sa kulungan trailer. Actually, mga nilalaro na nila ito ka-coffee. Pinangalanan ba naman sa trailer kahit ako, di ko palalagpasin yun. Ayun, tumpak. Diba? Kasi, yung tanong, ginasa ka ba ni Pepsi Bal ni Vic Soto? Oo, ganun na. Buong pangalan ka-coffee. Waiting na. The Untold Story of Direk, Himas Rehas Edition. Actually, marami ang pumapabor ka-coffee dito sa ginawa ni Vic Soto as compared doon kay Daryl Yap. Sabi pa ng iba, yari ka akla. Ayan, inaasahan na raw yan, expected na. Baka gusto lang niya siguro linisin ang pangalan mo. Grabe yan, wawasakin yan si Bossing, sabi ng isa pang netizen. You did the right thing. We are here to support you, Bossing Vic. TV5 talaga gusto sirain ni Daryl Yap, kaya lang wala siya makita kasiraan, kaya TVJ ang tinarget niya. Isama mo na si EJ Power, sino yan? May issue kasi noon, kaya etc. Akala ko may plot twist, lilinisin daw pangalan nila. Anyway, sige, hayaan natin ang korte magdesisyon, ka-coffee, kasi di ba natin alam ang katotohanan, di ba? Hindi rin natin tiyak kung ang hawak na katotohanan ni Daryl Yap ay yan yung absolute truth, yan talaga ang katotohanan. O naninindigan naman si Vic Soto, hindi totoo yan. Pero hayaan natin ang korte magdesisyon. Kung nagkaroon ng paglabag si Daryl Yap sa kanyang ginawa, ma-convict siya, guilty siya ng cyber libel, makukulong siya o magpiyansa siya. Diba? O kung ano man ang magiging arrangement nila o ang ihahatol ng korte. Diba? Hayaan natin ang korte ang magdesisyon dyan. Ano ba tong kaso ni Pepsi Paloma? Pwede pa ba ulit itong hukayin? Pwede pa ba ulit itong buksan? Pwede ba ulit itong isampa? Ilang dekada na po ang lumilipas. I think ang prescription period, kung hindi ako nagkakawal, parang 20 years lang, no? At inatras na yung asunto, pumirma doon, no? Pero marami din mga kwento pa na ang magulang daw ang pumirma, etc. etc. Anyway, mabigat, masalimuot na usapin ito. Hayaan natin ito sa otoridad, hayaan natin ito sa korte kung ano magiging resolution nila. I-comment ang inyong opinion. Baka may gusto po kayong i-share, may gusto kayong ibahagi, may gusto kayong sabihin kay Direk Daryl Yap, may gusto kayong iparating kay Vic Soto, ang inyong mga saloobin, lagay dyan sa ating comment section para nababasa rin po yan ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook po, pasuyin na lang, baka di pa po kayo naka-like and follow sa Facebook, please like and follow ka-coffee. Yung mga nasa YouTube, click lang po na subscribe at hit na rin po yung notification icon para kayo din po updated sa ating mga bagong upload. Maraming salamat po sa mga sumama. See you sa ating next video, ka-coffee. Kape tayo. Bye-bye.